Bismillahirrahmanirrahim. Ikinagagalak ng Islamic Propagation Office in Rabwa na ihandog sa inyo ang panayam na ito na pinamagatang ang mga tungkulin ng isang Muslim ni Sheikh Omar Penalver. Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bisunatihi ila yaumidin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpalaang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay mapasa huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasama, sa lahat ng propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid at mga kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim, binabati ko kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nang ibig sabihin, naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah, ang dakilang lumikha, ay mapasa inyong lahat. Sa muli, lubos ako na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ipinagkaloob niya para muli kayong makapili ngayong araw, mga mahal na kapatid at mga kababayan. Ang ating pag-uusapan ngayon, of course, walang iba kundi ang mga tungkulin ng isang Muslim. Ang pag-uusapan natin ay ang mga tungkulin ng isang Muslim. Para sa kaalaman ng lahat, lalong-lalo pa sa mga hindi Muslim, kung maraming hindi Muslim ang yumayakap sa pananampalatayang Islam, hindi nangangahulugan na pagkatapos niyang manumpa ay doon na nagwawakas o nagtatapos. Dahil ang sino mang nais pumasok sa Islam, of course, kailangang manunumpa siya, at sa kanyang pagsumpa, sasabihin niya ito ng buong katapatan na ang kahulugan ay ganito: sumusumpa ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin, kundi ang Allah lamang ang nag-iisa, ang tagapaglikha. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah, at sumasaksi ako na si Jesucristo propeta ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso katotohanan. Naniniwala rin ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay, darating ang araw ng paghuhukom. Ibabangon ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang gawa. So matapos sabihin ang panunumpa na ito, mga kapatid, mga kababayan, ibig sabihin, isa na siyang Muslim. Ngunit katulad ng sinabi natin, hindi dito nagwawakas. Bagkos dito magsisimula, nagampanan niya ang kanyang mga tungkulin upang siya ay matawag na Muslim. Ang ibig sabihin ng Muslim, ang mga nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang kautusan. So ang pag-uusapan natin ay ang mga pangunahing tungkulin ng isang Muslim. Kaya pakinggan natin na mabuti, mga kapatid at mga kababayan. Una sa lahat at mahalagang tungkulin ng isang Muslim, unang-una ay ang makilala niya ng lubos ang kanyang dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So isa sa pangunahing tungkulin ang makilala ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat hindi sapat ang sasabihin ng isang tao na siya ay naniniwala sa nag-iisang Diyos ay tapos na. Of course, mga mahal na kapatid, mga kababayan, sa Islam, ang ating dakilang lumikha o ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang mga magagandang pangalan at mga katangian. So alamin natin ang mga names and attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa, hindi sapat yung sasabihin natin na siya ay nag-iisa. Dahil ang Allah, mga kapatid, mga kababayan, may tatlong aspeto ang kanyang kaisahan. Katulad halimbawa, siya ay nag-iisa sa kanyang pagkapanginoon. So kilalanin natin, tungkulin natin na malaman at makilala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa sa kanyang pagkapanginoon. Ito actually ang tinatawag na Tauhid ar-Rububiyyah. So siya ay nag-iisa sa kanyang pagkapanginoon. Ang hindi ipatahulugan, kung mayroon tayong kinikilalang ibang Panginoon pa, dati na hindi tayo Muslim, ngayong Muslim na tayo, kailangan iwaksi natin ang lahat ng ito. Ang Allah lamang ang ating Panginoon at wala ng iba.
At of course, dapat na malaman din natin, tungkulin nating malaman na ang Allah ay nag-iisa pagdating sa pagsamba. Ang ibig ipakahulugan, mga kapatid, mga kababayan, na kung tayo ay sasamba sa ating dakilang lumikha, kailangang diretso ang pagsamba sa Kanya. Hindi kinakailangan na idaan natin kung kani-kanino ang pagsamba natin. So, ang kaisahan niya sa Kanyang pagsamba lamang, sa pagsamba lamang sa Kanya, ito ang tinatawag na Tauhid al-Ibadah. Kung sasamba tayo diretso, hindi kailangan idaan natin kung kani-kanino ang ating pagsamba sa ating dakilang lumikha, sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, ang Allah ay nag-iisa siya sa Kanyang mga magagandang pangalan at mga katangian. Katulad halimbawa, siya ang pinakamaawain, siya ang pinakamahabagin, siya ang tagapaglikha. Itong mga pangalan niyang ito at mga katangian niyang ito, hindi natin ito dapat iugnay sa Kanyang mga nilikha lamang. Katulad halimbawa, kapag sinabing pinakamaawain, katotohanan na siya lamang ang pinakamaawain. Dahil kung halimbawa may tao na mag-aangkin na siya ay maawain, mga kapatid, mga kababayan, ang kanyang pagkamaawain ay mayroong hangganan. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang hanggan ang kanyang awa. At kapag sinabing tagapaglikha, of course, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang lumilikha na walang pinagmumulan o walang pinagkukunan. Kung may mga tao na halimbawa gagawa sila ng ibang bagay, meron silang mga sources. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumilikha na nagmumula sa wala. So, kilalanin natin ang ating dakilang lumikha, dahil kung kulang tayo sa pagkilala, mga mahal na kapatid, mga kababayan, sa ating dakilang lumikha, din paano natin madidevelop ang tunay na takot natin sa ating sarili. Ngunit kung kilala natin ang ating tagapaglikha, dito tayo matuto na matakot sa Kanya. At of course, ang takot na pinag-uusapan rito, hindi ibig sabihin na ang ating tagapaglikha ay nakakatakot, kundi ang takot na pinag-uusapan ay ang magiging parusa niya sa atin sa kabilang buhay kung hindi natin ginagampanan ang tungkulin natin sa Kanya ng tama at ng buong katapatan. Of course, ang isa pa sa tungkulin natin, mga mahal na kapatid, mga kababayan, ay ang makilala natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sapat na malaman natin na siya ang huling sugo lamang. Of course, pag-aralan natin ang kanyang buhay, ang pamamaraan ng buhay niya, ang kanyang pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Siya ang dapat nating gawing tularan at magiging huwara natin, mga mahal na kapatid, mga mahal na kababayan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil magiging katanggap-tanggap lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsamba sa Kanya kung ang pamamaraan ng ating pagsamba na aayon sa batas o sa utos ng Allah at naaayon sa pamamaraan na itinuro at ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So actually, dito ngayon papasok yung tungkulin, mga kapatid, mga kababayan, tungkol sa paghanap ng kaalaman. Dahil kung kulang tayo sa kaalaman, katotohanan na ang ating pananampalataya ay hindi matatag at hindi natin maitatama ang ating pagsamba sa ating dakilang tagapaglikha. So dito papasok yung tungkulin sa paghahanap ng kaalaman katulad ng sinasabi natin. So mga kapatid, mga kababayan, isa sa mahalagang tungkulin of course ng isang Muslim ay ang maghanap ng kaalaman. Sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi sa kanyang hadith, ang sabi niya, tungkulin ng bawat Muslim, lalaki o babae, ang maghanap ng kaalaman tungkol sa kanyang pananampalataya. At ang sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na ang kahulugan, ang sabi niya, ang may nalalaman ba at ang wala, sila ba ay magkatulad o magkapantay? Of course, mga kapatid, mga kababayan, ang may alam at ang walang alam ay hindi magkatulad. Kaya mahalagang mahalaga na magkaroon tayo ng tamang kaalaman, lalong-lalo na sa ating pananampalataya, mga kapatid at mga mahal na kababayan. Ang sabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang isang hadith, ang sino mang lumabas sa kanyang tahanan upang maghanap ng kaalaman, siya ay babalik na gagawin ng Allah na magaan, siya ay nasa tamang landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sino mang lumabas sa paghanap ng kaalaman, gagawin ng Allah na magaan ang kanyang landas patungo sa paraiso. So ganun din sa isa pang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, daig ng isang maalam na mananampalataya
laban sa demonyo ang 1,000 mananampalataya na hindi nila nauunawaan ang kanilang pananampalataya. So ang sabi ng propeta, one learned man is stronger to the devil than 1,000 ignorant worshippers. Ang ibig ipakahulugan mga kapatid, mga kababayan, na kung mayroon kang tamang kaalaman sa iyong pananampalataya, kahit saan ka mapunta at anumang pangungutya, panunukso ang gagawin sa iyo, kaya mong manindigan sapagkat mayroon kang kaalaman. Whereas that if you lack knowledge, kunting pangungutya lamang ngayon, maaring malilihis ka dahil kulang ka sa kaalaman. Kaya ang paghahanap ng kaalaman, mga kapatid, mga kababayan, ay mahalaga ito sa buhay nating lahat. Actually, may isang tao na nagngangalang Abdurrahman Al-Auqas. Actually, siya ay isinilang at lumaki sa Makkah, mga kapatid, mga kababayan. Noong kanyang kabataan, ginagawa siyang tampulan, pinagtatawanan siya, kinukutya, tinutukso siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa pisikal na anyo niya. So nakikita siya ng kanyang ina na siya ay nagmumukhang kawawa. So ang ginawa ng kanyang ina, pinayuhan ng kanyang anak. Ang sabi niya, mahal kong anak, sabi niya, I would suggest, sabi niya, na sikapin mo ang maghanap ng kaalaman sapagkat ang kaalaman itinataas ang antas ng isang tao. So pinakinggan ni Abdurrahman ang kanyang ina at ang ginawa niya, gumugol siya ng araw, buwan, taon hanggang sa siya ay nakapagtapos at hinirang siya ng isang judge o isang hukom sa Makkah. At naglingkod siya actually being the judge for a period of 20 years, mga kapatid, mga kababayan. At sa tuwing siya ay nasa husgado, kapag siya ay nakikita na ng mga nakasakdal, ang lahat ng nakasakdal, kapag si Abdurrahman ang nakikita, nanginginig sila ng takot. Dahil kapag si Abdurrahman ang iaatas na maghuhusga, hindi kumot kakilala ka niya, kaibigan ka niya, ma-influensya ka, mayaman ka, papanigan ka niya, hindi. Kundi ang ipinaiiral niya ay ang tamang kaalaman. So siya ay naging just na isang judge, mga kapatid. Kaya't nakita natin na noong araw, siya ay ginagawang pinagtatawanan, tinutokso, ngunit noong siya ay nagkaroon ng tamang kaalaman, siya ay kinatatakutan ng mga nakasakdal. At ang sabi pa nga ni Ali radhiyallahu anhu, isa sa khalifa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, higit na mainam ang kaalaman kaysa anumang kayamanan. Dahil ang kaalaman, sabi niya, ito ang mangangalaga sa iyo, ngunit ang kayamanan, ikaw ang mangangalaga sa kanya. Ang ibig ipakahulugan, mga kapatid, mga kababayan, na kung ikaw ay may tamang kaalaman, pangangalagaan ka ng kaalaman mo. Hindi ka ngayon basta-basta gagawa ng mga bagay-bagay na hindi naaayon sa utos o sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pinangangalagaan ka ng kaalaman, hindi ka basta-basta lumilihis. Whereas na kung ang kayamanan ang pinagugugulan mo ng pansin, itong kayamanan mo actually ikaw ang mangangalaga sa kanya. At actually ang kaalaman pa, ito ay madadala natin hanggang sa ating libingan. Ngunit kung ang kayamanan ang pinagugugulan mo ng panahon, tandaan natin, mga kapatid, kapag tayo namatay, ang kayamanan natin, ito ay hihiwalay sa atin. So ang kaalaman ay isa sa mahalagang tungkulin na dapat isabuhay, isagawa o gampanan ng isang Muslim. So isa sa tungkulin ng isang Muslim, uulitin ko, ay ang maghanap ng kaalaman. Dahil kung may sapat kang kaalaman, maitatama natin ang ating pagsamba sa dakilang tagapaglikha at ito ay magiging katanggap-tanggap sa Kanya kung naaayon sa Kanyang utos at naaayon sa itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At of course, ang isa pa sa tungkulin, mga kapatid, mga kababayan, ay ang tungkulin na isabuhay ang mga kaalamang ito. Hindi sapat na nagkaroon ka ng kaalaman tapos you are not putting it into practice. Ito ay walang saysay, walang silbi kung hindi natin isinasabuhay. So ang tungkulin natin, ang isabuhay natin ng buong katapatan ang anumang kaalaman. Dahil kung halimbawa, mayroon ka ng kaalaman, pagkatapos hindi mo naman sinasabuhay, din ito ay baliwala. Whereas na kung naghahanap ka ng kaalaman, may reward ka. At kapag ipinapractice o ipinamumuhay mo, mayroon ka ring reward mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So isabuhay natin ang ating mga tungkulin, mga mahal na kapatid. Of course, ang isa pa na dapat natin isabuhay, tungkulin natin na isabuhay, lalo-lalo na ang 5 haligi ng Islam. Alam natin kung ano-ano ang 5 haligi ng Islam. Ang una ay ang shahadatain o ang pagsumpa na walang ibang Diyos na dapat sambahin, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang at si Muhammad ang kanyang huling sugo at propeta.
So, tungkulin natin ito na gampanan ang sambahin ng ating tagapaglikha at sambahin siya sa pamamaraan na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At of course, ang isa pa ay ang 5 beses na pagdarasal sa maghapon. Itong pagsasala, mga mahal na kapatid, kailangan gampanan natin ito dahil una sa lahat, dito natin ginagampanan ang layunin o dito natin isinasakatuparan ang layunin ng pagkakalikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa Islam, ang sabi nga ng Allah sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ibig sabihin, ang sabi ng Allah, hindi ko nilikha ang mga jins at ang sangkatauhan maliban sa sila ay sumamba lamang sa akin. So ang pagdarasal, tungkulin natin na isagawa ito sapagkat ang turo ng Islam, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang sala o ang pagdarasal, ito ang susi ng pagpasok sa paraiso. At sinabi pa nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sa araw ng paghuhukom, ang kauna-unahang itatanong sa atin ay ang tungkol sa ating sala o pagdarasal. Kung ang iyong pagsasala ay mabuti, ang lahat ng ginawa mo ay magiging mabuti. Ngunit kung ang pagsasala mo ay hindi mabuti, yung ibang ginawa mo walang saysay, walang silbi. So tungkulin natin na gampanan ang sala o ang pagdarasal sapagkat sa pagdarasal, dito natin pinasasalamatan ang ating tagapaglikha. Dito natin siya pinupuri. Dito natin siya dinadakila, dito natin siya niluluwalhati, at higit sa lahat, dito tayo tumatanaw ng utang na loob sa Kanya. Ang Islam, mga kapatid, mga kababayan, hindi ito tulad ng ibang pananampalataya na ang ibang tao na nasa labas ng Islam, ang karamihan sa kanila, naalaala lamang nila ang kanilang tagapaglikha at naalaala lamang nila ang magdasal kung sila ay may sakit, kung sila ay may problema, kung sila ay nasa bingit ng kamatayan, o kaya kung ang kanilang pamilya o ang kanilang mga mahal sa buhay ay mayroong problema o kapansanan. Ngunit sa Islam, mga mahal na kapatid, mga kababayan, anuman ang katayuan ng isang Muslim, tungkulin niya na gampanan ang kanyang pagsasala o ang pagdarasal. At ang kabayaran nito, maaaring wala rito sa lupa, ngunit tandaan natin, mga kapatid, mga kababayan, anumang oras, maaari tayong bawian ng ating tagapaglikha ng buhay. At tayong lahat magbabalik sa Kanya upang magsulit tayo sa lahat ng ating mga ginawa. At of course, ang isa pa sa haligi ng Islam na mahalagang gampanan, tungkulin na isagawa ng isang Muslim, of course, ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, yaong pagbibigay kawang-gawa kung siya ay mayroong naipon, kung wala, hindi siya obligado. At of course, ang isa pa, ang isagawa ang paghahajj o ang pagpipilgrimage kung siya ay may kakayahan, may mga kondisyon ito sa pagsasagawa ng hajj na kailang malakas ang iyong katawan, may sapat kang salapi na gugugulin, matino ang iyong pag-iisip. Kung hindi mo naman namimit ang mga requirements, of course, hindi ka ioobliga ng tagapaglikha na gampanan ito kung hindi mo kayang gampanan. So, itong 5 haligi ng Islam, isa sa mahalagang tungkulin na dapat gampanan ito ng isang Muslim, mga kapatid, mga mahal na kababayan. At of course, ang isa pa ay ang sa tungkulin niya ay ang ibahagi ang kaalaman na kanyang natatagpuan o nakikita. So, katulad halimbawa, maghanap tayo ng kaalaman, isabuhay natin ito. At ang isa pa, of course, ay ang ibahagi natin. So, dito papasok na yung tinatawag na da'wa, yung pag-iimbita ng iyong kapwa tungo sa landas ng Allah. Mahalagang tungkulin sa isang Muslim, mga kapatid, mga kababayan, na gampanan niya ang pagdada'wa, ang pagpupropagate, ang pagbabahagi ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Meaning, ang sabi ng Allah, who is better in speech than one who calls men to Allah and do righteous deeds and say that he is a Muslim bowing to Allah's will. Sino raw ang hihigit sa pananalita doon sa tao na tuwing siya ay magsasalita, ang kanyang sinasabi, nag-iimbita siya ng kanyang kapwa tungo sa landas ng Allah, at siya ay gumagawa ng kabutihan at nagsasabi na siya ay isang Muslim, yaong sumusunod, sumusuko at tumatalima sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagdadawa, mga mahal na kapatid, isa sa mahalagang tungkulin ito ng isang Muslim, sapagkat marami ang reward na matatamo niya rito sa pagbabahagi ng mensahe ng Islam. So, ang kahalagahan ng pagdadawa ay
mahabang paliwanag ito mga kapatid, mga mahal na kababayan. Ngunit ini-encourage ang lahat ng Muslim sapagkat ito ay hindi gawain lamang ng ilang mga Muslim, but this is the duty of every Muslim sapagkat ito ay ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang sabi nga ng Allah sa Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Meaning, ang sabi ng Allah, invite all to the way of your Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them in ways that are best and most gracious. So mag-imbita ka, it is a commandment from Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-imbita ka, magtawag ka ng iyong kapwa tungo sa landas ng Allah at makipagtalakayan sa kanila sa pinakamahusay na pamamaraan. Makipagtalakayan sa pinakamahusay na pamamaraan. So bilang tungkulin mga kapatid, mga kababayan, kailangan ang pagbabahagi ng mensahe ng Islam ay nasa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka nananakit ng iyong kapwa, kundi ang tungkulin mo ay ang ibahagi lamang ang mensahe. Kung tanggapin nila ito, alhamdulillah, para ito sa kanila. Pero kung ayaw nila, wala tayong magagawa sapagkat ang tanging nagbibigay gabay lamang sa alipin ng Allah ay ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo. So, ang pagdadawa mga mahal na kapatid, mga kababayan, isa sa mahalagang tungkulin, pangunahing tungkulin pa ito ng isang Muslim. Ngunit katulad ng sinasabi natin, ang pagbabahagi ay nasa mahusay na pamamaraan. Ipaliwanag natin ang pangunahing aral ng Islam. Higit sa lahat ang tungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sa Islam, ang lahat ng kasalanan mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hindi lamang niya mapapatawad, mga kapatid, mga kababayan, ay ang magbigay ka ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa pagdadawa, ang una natin iparating ay ang tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya lamang ang dapat kilalanin Panginoon, siya lamang ang dapat sasambahin, sapagkat katotohanan na siya lamang ang nagbigay buhay sa atin, at siya lamang ang nakakaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. At siya lamang ang magbabangon sa ating lahat sa libingan natin sa araw ng paghuhukom, at siya lamang ang tanging hukom sa darating na araw ng paghuhukom na yaon, mga kapatid, mga mahal na kababayan. So ang pagdadawa, gampanan natin ito sapagkat ito ay tungkulin ng isang Muslim. Marami tayong dapat matutunan sa pamamaraan ng pagdadawa at sa kahalagahan, of course, ng pagdadawa. So of course, ang isa pa sa tungkulin ng isang Muslim ay ang maging mapagmahal siya sa kanyang mga magulang, mga kapatid, mga mahal na kababayan. Ang Islam lamang ang pananampalataya kung saan ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala lagi magkaakibat na ang sinasabi na Allah, ang kahulugan, sumamba lamang sa Allah at maging mapagmahal sa iyong mga magulang. So tungkulin natin, mga kapatid, mga kababayan, ang maging mapagmahal at ang maglingkod sa ating mga magulang. Dahil sa Islam, magdasal ka ng 5 beses sa maghapon kung naging lapastangan o naging pabaya ka sa iyong magulang na kung saan sila ay nabubuhay pa at may kakayahan kang maglingkod sa kanila, ngunit naging pabaya ka, ang pagdarasal mo, kapatid, kababayan, walang silbi ito, walang saysay. Hindi rin maipapangako sa iyo ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Ang sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya, sabi sa kanya, sino ang dapat tumanggap ng aking pag-aaruga at pagmamahal? Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang iyong ina. Tinanong ulit siya kung sino ang susunod. Ang sabi niya, ang iyong ina. For the third time, tinanong ulit siya kung sino ang susunod. Sabi niya, ang iyong ina. At pang-apat, doon na lamang niya sinabi, ang iyong ama. So, kung nauunawaan natin, mga mahal na kapatid, na kung bakit sinabi ng propeta ito, dahil katotohanan na ang lubos na naghirap sa atin, bago tayo isilang sa mundong ito, walang iba kundi ang ating ina. Ang ating ina ang nagdala sa atin sa kanyang sinapupunan. Siya ang naghirap na iluwal tayo. At hanggang sa tayo lumabas, siya ang naghirap mag-aruga sa atin, magpasuso, magpakain, magpatulog, hanggang sa tayo ay umabot sa tamang gulang at lakas. So, maging mapagmahal tayo sa ating mga magulang. Actually, may isang kwento noong time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, ang pagmamahal sa magulang, both mother and father. Katulad halimbawa, may isang tao na lumapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isinumbong niya ang kanyang ama.
Ang sabi niya sa propeta, o propeta ng Allah, ang aking ama ay basta na lang kuha ng aking kayamanan kahit hindi ko nalalaman. So ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinatawag ang kanyang ama at dumating ang ama niya na nakatungkod at uugod-ugod. So ang sabi ng propeta doon sa ama, sa matanda, nagsusumbong ang iyong anak na ikaw ay kuha lamang ng kanyang kayamanan. Ang sabi ng matanda sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, propeta ng Allah, ang ama ba ay may karapatan din sa kanyang anak? So ang sabi ng propeta, certainly meron. So ang sabi ng matanda, propeta ng Allah, sabi niya, nagsusumbong sa inyo ang aking anak. Ngunit ang katotohanan, sabi niya, noong araw, sabi niya, ako ay malakas at ang aking anak naman ay mahina. Noong araw, marami akong kayamanan, subalit ang aking anak ay walang-wala. Noong araw, anuman ang nanaisin ng aking anak sa aking kayamanan, malaya siyang kumuha, hindi ko siya pinagbabawalan. Subalit ngayon, sabi niya, ang aking anak ay malaki at malusog na. Ngunit ako naman, matanda na at mahina pa. Ngayon, sabi niya, aking anak, maraming kayamanan. Ako naman ay walang-wala na. Ngayon, sabi niya, ang aking anak, nakikita niya na ako ay nagsusulo, halos walang makain, ngunit natitiis niya ako. So ang kinukuha ko lamang ay para may makain ako. So nung marinig ng propeta ang sinabi ng matanda, umiyak ang propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi doon sa anak, sabi niya, magmula ngayon, sabi niya, ikaw at ang iyong kayamanan, pag-aari kayo ng iyong ama. So mga kapatid, mga kababayan, isa sa mahalagang tungkulin natin na kung ating mga magulang ay tulungan natin sila. Dahil ang ating ibang pagsamba, walang saysay ito kung nagiging pabaya tayo sa ating mga magulang. May isa pang kwento tungkol sa isang ina naman. Actually, may isang tao na nagngangalang Alqama. Nagkasakit ito si Alqama at ang kanyang misis lumapit sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya na, o propeta ng Allah, sabi niya, ang asawa ko, malubhang-malubha ang kanyang karamdaman. Ano ang aking gagawin? So ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam dun sa kanyang kasamahan, puntahan ninyo si Alqama at ipabigkas sa kanya ang syahada, ang panunumpa. Dahil sa turo ng Islam, mga kapatid, mga kababayan, na ang sino mang namatay na ang huling kataga na binitawan niya ay ang la ilaha illallah, maipapangako sa kanya ang Jannah, ang paraiso. So sinabi ng propeta sa kanyang kasamahan na puntahan si Alqama at ipabigkas sa kanya ang syahada o ang panunumpa. Nung sabihin sa kanya, Kul la ilaha illallah, hindi niya ito mabanggit. 3 beses na inulit, ngunit hindi niya ito mabigkas. So ang ginawa ng kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bumalik sa kanya at sinabi na, o propeta ng Allah, pinabibigkas namin sa kanya ang syahada, ngunit hindi niya mabigkas. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nabubuhay pa ba ang kanyang mga magulang? Ang sabi ng mga tao, ang kanyang ina nabubuhay pa. So ang sabi ng propeta, ipatawag niyo ang kanyang ina. Ngunit ang sabi ng mga tao, propeta ng Allah, ang kanyang ina ay matanda na at maaaring hindi na niya kayang lumapit dito. Ngunit ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, basta't sabihin niyo na ipinatatawag ko siya. At kung hindi niya kayang lumapit rito, ako mismo ang pupunta sa kanya. So pinuntahan ngayon ang ina ni Alqama at sinabi na ipinatatawag siya ng propeta ng Allah. Nung sabihin sa kanya na ang propeta ng Allah ang nagpapatawag, kahit matanda na mga kapatid, mga kababayan, kinuha ang kanyang tungkod at uugod-ugod siya na lumapit sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdating niya sa harapan ng propeta, ang sabi ng propeta sa kanya, Ginang, kamusta ang pakikitungo sa inyo ng anak ninyong si Alqama? Ang sabi ng matanda, ang anak kong si Alqama, sabi niya, naniniwala siya na mayroong nag-iisang Diyos lamang at naniniwala siya na kayo ang huling propeta. Ang anak kong si Alqama, nagsasala siya ng 5 beses sa maghapon. Ang anak kong si Alqama, nagbibigay ng sakat o kawang-gawa sa ibang tao. At ang anak kong si Alqama, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang anak kong si Alqama, na isagawa na rin niya ang paghahaj. Ngunit ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Ginang, ang gusto kong malaman kung kamusta ang pakikitungo sa inyo ng anak ninyong si Alqama. Nang maintindihan ng matanda, umiyak. At ang sabi ng matanda, propeta ng Allah, sabi niya, ang anak kong si Alqama, nakikita niya na ako ay nagsusulo at matanda na at halos walang makain. Ngunit natitiis niya ako. Ngunit ang kanyang asawa, anuman ang layaw, anuman ang hihilingin, ibinibigay ang lahat. Hindi niya pinagdadamutan. Ngunit ako natitiis niya. So nang marinig ng propeta ang sinabi ng matanda, sinabi ulit sa kasamahan niya, ang sabi, kumuha kayo ng kahoy at dalhin si Alqama sa harapan ng kanyang ina. Ang sabi ng matanda,
ina ni Alqama, sabi niya, propeta ng Allah, ano ang gagawin ninyo sa aking anak? Ang sabi ng propeta, sunugin si Alqama sa harapan ng kanyang ina. Ngunit nang marinig ng matanda, lalong umiyak. Ang sabi niya, propeta ng Allah, ang bagay na ito ang hindi ko matitiis na gagawin ninyo sa pinakamamahal kong anak. Ngunit ang sabi ng propeta sa matanda, ginang, higit ninyong katatakutan ang darating na araw ng paghuhukom, sapagkat sa araw na yaon, habang buhay na susunugin ang anak ninyong si Alqama. Subalit, sabi ng propeta, kung maipapangako ninyo na pinatatawad ninyo ang pagkukulang sa inyo ng anak, insyaallah, harinawa, siya ay patatawarin ng Allah. So nung marinig na matanda, at that very moment, ang sabi niya, magmula sa oras na ito, saksi ang Allah, saksi kayo bilang propeta, saksi ang lahat ng anghel, at saksi ang lahat ng Muslim na nakapaligid rito, na anuman ang pagkukulang sa akin ng aking anak, pinatatawad ko siya. So nang marinig ng propeta, sinabi ulit doon sa kasamahan, na puntahan si Alqama at ipabigkas sa kanya ang panunumpa, ang syahada. So pinuntahan at sinabi sa kanya, Qul la ilaha illallah. Maluwalhati mga kapatid, mga kababayan, sinabi ni Alqama, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. At hindi nagtagal actually, binawian siya ng buhay at si Alqama ay namatay. So sa Islam, mga kapatid, mga kababayan, bago ilibing ang isang Muslim, of course, huhugasan siya, pupulbuhan siya, pababanguhan, babalutin siya ng puting-puti na tela, at magkaroon ng pagdarasal bago siya ilibing. At ginawa ito kay Alqama, at ang namuno mismo sa pagdarasal, walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang aral dito, mga kapatid, mga kababayan, na hindi sapat yung ginagampanan natin, yung 5 pillars of Islam, ngunit kung tayo ay pabaya sa ating obligasyon, sa ating tungkulin, sa ating mga magulang, hindi rin assurance na tayo ay mapupunta sa paraiso. So, inuulit ko, mga kapatid, mga kababayan, isa sa mahalagang tungkulin ng Muslim ang maging mapagmahal at maglingkod sa kanilang mga magulang kung ang kanyang mga magulang ay nabubuhay pa. Hindi natin maipagkakaila na ang ating magulang ang naging sanhi, ang naging instrumento ng paglitaw natin sa mundong ito. At of course, mga kapatid, sa pagbabahagi pa natin ng pananampalatang Islam, i-practice natin sa sarili natin yung tinatawag na sabr, yung pagtitiis, yung patience. Huwag tayong maging mainitin. Kailangang maging mapayapa tayo sa ating sarili. At kung ginagampanan natin ang mga fundamental na tungkuling ito, inshallah, mga kapatid, mga kababayan, makakaasa tayo na tayo ay mapupunta sa paraiso na ipinangangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng matatapat na sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. So dito natin wawakasan, mga kapatid, ang mga iilan sa tungkulin lamang ng isang Muslim. At dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay tayong lahat kanyang patnubayan, nang sa gayon magampanan natin ang ating tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pananampalataya upang tayo ay makakaasa ng kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. So sa muli, maraming salamat sa inyo at dalangin namin sa Allah na sana hindi lang tayo nagkikita-kita rito, kundi higit sa lahat sa kabilang buhay, sama-sama tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na ipinangangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Maraming salamat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sa karagdagang kaalaman, mangyaring tumawag po lamang sa mga numerong ito, 4454-900 o di kaya 4916-065. Fax 4970126. O sumulat sa amin sa pamamagitan ng address na ito, Islamic Propagation Office in Rabwa, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. P.O. Box 29465, Riyadh 11457. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.